Hanggang sa araw ng kasal, ang babaeng labis na nagmamahal sa kanya ay hindi na muling nagpakita. Ang natanggap niya ay isang kasunduan sa diborsyo. Doon lang napagtanto ng lalaki na ang dating hindi maiiwanan na babae ay talagang umalis na sa kanya. Hindi siya nagpaawat sa pagtutol ng kanyang maliit na katulong. Nagmaneho papuntang paliparan upang harangin ang babae. Ngunit nakalimutan niya na ang lahat ng ito ngayon ay bunga ng kanyang sariling gawa. Nangyari pala ito 3 araw na ang nakalipas. Nalaman ng babae ang magandang balita na siya ay buntis. Habang inihahanda niyang sabihin ito sa kanyang asawa gamit ang telepono, nakita niya ang post sa social media ng maliit na katulong ng lalaki. Umiinom ng alak habang may bayad sa oras ng trabaho. Saan ka pa makakahanap ng ganitong mabuting amo? Mahigpit na hawakan. Yi Joe. Bar ng gabi. Ngunit nang dumating ang babae sa bar, nakita niya ang asawa at ang maliit na katulong, na malapit sa isa't isa na parang walang ibang tao, kaya agad siyang tumawag sa asawa, ngunit hindi nag-atubiling pinatay ng lalaki ang tawag. Pagkatapos, natanggap ng babae ang balita na nasa meeting siya. Hindi siya tumigil at tinawagan muli, ngunit nagalit ang lalaki at pinatay ang telepono. Sa sandaling iyon, parang tinusok ang puso niya, na niloloko siya ng asawa na nasa meeting. Habang kasama niya ang maliit na assistant na naglalaro, nakita niya mismo ang kanilang sweet na pagtutulungan. Nagpasimula ito ng kanyang atake sa hika, ngunit sa kabilang panig, ang lalaki na abala sa laban, ay hindi man lang nakapansin sa kanyang asawang nasa bingit ng kamatayan. Sa huli, ang babae ay namatay dahil sa pagkaantala ng pagdadala sa ospital. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang ipaalam sa lalaki ang balitang ito, ngunit nakita niya ang mga post niya sa social media. Mahal, sekretarya, si Ginoong Shu ay tanging. Sekretarya, si Ginoong Shu ay tanging. Ako'y taos-pusong humihingi ng tawad sa buong mundo. Wow, patawad sa aking pinakamamahal na sekretarya. Humihingi ako ng tawad sa pinaka-cute na sekretarya. Patawad na, hindi ko na maiiwasan. Hindi ko dapat pinatay ang aking cellphone dahil naubusan ito ng baterya. Dahil dito, naghintay siya sa akin ng 1 oras. Pasensya na, narito ang maliit na singsing bilang alay. Nagmakaawa ako, patawarin mo ako, sekretarya. Patawad na, patawad na. Wow. Sa sandaling ito, tuluyan ng sumuko ang babae. 8 taong pagmamahalan ay nauwi sa wala. Ipinagpag niya ang kanilang mga singsing sa kasal palabas ng bintana. Pinili niyang tapusin ng maaga ang kwento. Pagkatapos ay tumawag siya para ipagawa ang kasunduan sa diborsyo at ang tiket ng pag-alis. Kinabukasan, umuwi ang asawa na buong gabi nang wala sa bahay. Aksidenteng inabot ang aking jacket. Ibinigay ko sa babae. Pero parang walang pakialam siya. Kaya akala ko galit pa rin siya. Bakit di ka sumagot sa message ko? Nasira ang phone ko. Sige, babalik ako sa 3 araw. May biglaang lakad lang ako, kailangan ko pumunta. Nasa business trip ka ba o kasama mo ba ang iyong maliit na sekretarya sa hotel ng 3 araw? Saan ka pupunta? Hindi mo kailangang i-report sa akin. Hindi ba't isang tawag lang ang pinutol mo? Kailangan mo pa bang magpakita ng ganitong sama ng loob sa akin? May hika ako. Sabi mo noon na hindi ka magpapalampas ng kahit isang tawag mula sa akin. Nakalimutan mo ba? Nakalimutan mo na ba? Si Jiang Zhu ay may sakit sa puso, pero hindi niya kailanman ginagamit ang sakit para magpasikat. Matanda ka na rin. Huwag mong palaging dalhin ito sa usapan. Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit pa. Nakita kitang pumunta sa ospital nitong nakaraang araw. Naiatake na naman ba ang hika mo? Bumili ako ng bagong gamot para sa'yo. Tama nga, sabi mo dati, magbibigay ka sa akin ng magandang balita. Anong balita? Magandang balita. Mayroon akong magandang balita. Hintayin mo muna ako. Ang magandang balita ay, may inihanda akong regalo para sa'yo. Anibersaryo ito ng 1314 na araw ng kasal. Bubuksan ulit sa kasal pagkatapos ng 3 araw. Ang misteryosong regalo na ito. Sige na, abangan na lang natin sa tamang oras. When yan? Matagal na tayong hindi nakakain ng sabay sa dati nating lugar. Kain tayo bukas. Hindi ba niya? Maalala na bukas ay kaarawan ko. Sige. Ipapadala mo na rin ang damit ko. Wala akong oras. Maghugas ka na lang mag-isa. Ikaw. Shu Yizhao. Hindi na ako ang libreng yaya mo. Hintayin mo ako sandali.
Wrong. Maligayang kaarawan. Gusto mo bang pakasalan ako? Pakasal siya, pakasal siya, pakasal siya. Oo, gusto ko. Halik, halik pa, halik pa. Nakakatawa. Bakit pa ako umaasa sa'yo? Naalala mo pa ba nung nagsasama tayo, unang taon? Lahat ng pera mo ay ginastos mo para sa negosyo. Ilang daang piso na lang ang natira sa bulsa mo, pero bibili ka pa rin sa akin. Bumili ng isang paper cup na cake. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi ka nagbago sa bagay na ito. Ito na lang ang natira sa maliit na tindahan sa labas. Bilisan mo na ang paghipa ng kandila. Bakit hindi pa dumarating, Kuya Yizhao? Kung hindi ka pa dumarating, magagalit na ako. May trabaho pa sa kumpanya. Uuwi na ako. Kumain ka na at umuwi ka na mag-isa. Sa bawat kaarawan mula ngayon, kasama kita sa bawat sandali. Kaya dapat mong pangako na tapat ka. Sige. Sana hindi pa ako nakakapagpasya. Huwag hayaang mapandi ang kandila. Ingat ka. Yung puting kamiseta na binili ko kanina, nadumihan agad ng mantika. Walang anuman, tanggalin mo na agad. Maglagay ng pamatay. Ipapadala sa washing machine pagkatapos ng 5 minuto. Malilinis na ito. Ako ang masipag na asawa. Magpasalamat ka na lang. Pasensya na, ate, pasensya na. Walang anuman. Maligayang kaarawan sa'yo. Shu Yizhao. Pagkatapos mong pumirma, hindi na tayo magkikita pa. Gising ka. Gising na. Hunger na ako. Gusto kong kumain ng mami na may dahon ng mastasa. Mahilig kumain ng mastasa. Ikaw ba ang gustong kumain o siya? Ano, sa kanya o sa akin? Dali, magsimula ka na agad. Binigay ko na lahat ng pera sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Siyempre, pakawalan mo siya. Ayos ka lang ba? Naghahanap ka ba ng gulo? Yizhao. Dahil sa peklat na ito, huling beses na kitang gagawan ng almusal. Kuya Yizhao, yung belt mo. Nasa bahay namin. Sana binigay mo na lang sa akin sa trabaho. Bakit pa kailangan pang pumunta dito? Di ka ba natatakot magkasakit? Di naman ako takot. Baka hindi ko may hatid agad, para hindi masaktan si Wenji. Kuya Yizhao. Tutulungan kitang atali ito. Huwag ka nang magloko. Ate Wen. Itatali ko ang sinturon ni Kuya Yizhao. Hindi ka ba magagalit? Siyempre hindi. Wow. Ate Wen. Ito lahat ay talagang ginawa mo para sa akin. Ate Wen, talaga namang napakamasikaso mong may bahay na kayang gumawa ng napakaraming masasarap na pagkain. Anong nangyari? Bakit hindi nagalit si Wen yan?
Xiaoshu, ano ang nangyari sa'yo? Nagkaroon lang ako ng low blood sugar. Nagmadali ako nang umalis kaninang umaga, kaya hindi pa ako nakakakain. Umupo ka muna. May laman itong mastasa. Ilang araw na ang nakalipas, dinala ng wedding company ang kontrata. Kailangan mong pumirma. Bakit ito kasing kapal? Kung may pasensya ka, pwede mo ring suriin ang lahat ng mga tuntunin. Kayo na, mag-enjoy sa pagkain. Dahan-dahan lang, mag-ingat, ilalagay na dito. Siguradong mahal na mahal ni Ginoo Shu si Ginoong Wen. Kung hindi niya gugugulin ng ganito kalaki para magpagawa ng napakataas na klase ng kasal na bestida. Ito ang pinakamalaking order sa aming shop ng mga bestida, ng mga pang-top na klase, ng mga pang-top na singsing pang-kasal, pinakamagandang kasal. Kung makakatagpo ako ng lalaking ganito kabuti sa akin, baka sa buhay ko, hindi na ako makakawala sa kanya. Pupunta na ako para salubungin ang mga bisita. Mag-commute ka na lang mag-isa. Sandali lang, anong nangyari? Nasa iyo ba ang regalo ko noong 2 araw na nakaraan? Nadala ko na. Shu Yizhao. May iba pa bang bagay? Wala na, Polem. Bakit hindi pa dumarating? Malapit na. Sa sarili kong disenyo ng wedding dress. Ako ay nagtapos sa London. Nagtapos sa fashion school. Wedding dress. Syempre, kailangan kong i-disenyo ito. Kaya lang, matagal na akong hindi nag-drawing. Medyo nagkalimutan na. Maaga pa para sa 13-14. Ano kang nagmamadali? Hintayin mo lang. Susuotan ko ang pinakamagandang bestida ng kasal sa buong mundo at magiging pinakamagandang nobya. Kakatapos ko lang magbawas ng timbang. Maaaring hindi na kasya ang kasal gown ko. Pakiabot nga ng gunting. Kung laluwag ang bewang ni Miss Wen, pwede namin siyang lagyan ng mga clips sa likod para magkasya. Gunting ang kailangan mo. Miss Wen. Ngunit nangako ako na sa ating kasal, sa ika-1314 na anibersaryo, tiyak na magbibigay ako sa iyo ng pinakamalaking kasal. Sang-ayon tayo. Sa bawat kaarawan, sama-sama tayong magdiriwang, kaya dapat mong panindigan ang sinasabi mo. Yi Zhou, tulungan mo ako. Kapag ang wedding dress ay hindi na kumakatawan sa kaligayahan, naging kasuotan ng bilanggo na ito. Naisip ko na ng maraming beses kung paano ako magmumukhang suot ang wedding dress. Ngayon, naging totoo ang aking pangarap, ngunit hindi bilang iyong bagong kasintahan, kundi upang simulan ang aking sarili na bagong buhay. Ginang, Wen, ano ito? Pakiayos mo ako. Ginoong Wang, pakisuyo, pumunta ka rito, ibigay mo ang kasunduan kay HSUI Cho.
Kuya Aicho, hindi ka ba pupunta sa kasal? Pero nandito ka para sunduin ako. Hindi ka ba natatakot na magalit si Wenjia? Anong kasal ang sinasabi mo? 3 taon na kaming kasal. Dapat ay palagi siyang nasasabik sa kasal na ito. Matagal na. Sa lugar ng kasal naghihintay. Salamat sa lahat ng mga kaibigan at pamilya na dumalo sa kasal ni na Ginoong HSU at Binibining Wen. Ilang taon na ang nakalipas, Gino, nang may buong pusong pagmamahal para kay Miss Wen, ay nagbigay ng romantikong pangako na ito ay sa kanilang ika-1314 na araw pagkatapos nilang ikasal, upang muling ayusin para kay Miss Wen, isang formal na kasal. Ngayon, sama-sama nating saksihan, kina Miss Wen at Gino Shu, ang kanilang walang hanggang pagmamahalan. Ngayon, inaanyayahan namin ang bagong kasal na pumasok. Ginoo, Shu, nakasigurong dumating na ang bride. Sigurado na, ulitin natin. Kanina, yung bride, maaaring hindi narinig ang aming boses. Pabalaykan natin muli, sa pamamagitan ng mainit na palakpak, ipinakikilala na, ang bride ay lalabas na. Anong nangyayari? Hindi naman siguro hindi darating ang bride, di ba? Wen yan. Limitado ang pasensya ko. Kayo po, lahat. Bakit ikaw? Nasaan si Wen yan? Ginang, Wen, nakipaghiwalay na siya sa iyo. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mong kalokohan? Oh, ito si Ginoong Wen. Ipapasa ko sa iyo, kasulatan ng paghihiwalay. Hindi mo ba alam? Pero nandito ang pirma mo. Kailan pa ako pumirma? Kuya Yizhao. Noong nakaraang araw, ang kumpanya ng kasal, nagpadala ng kontrata, kailangan mong pumirma. Kuya Yizhao. Shu Yizhao. May iba pang bagay. Palem. Hindi siguro. Paano mangyayari? Paano maaaring iwan ni Wen yan ako? Ano ang ibig sabihin ng kasunduan sa paghihiwalay? Hindi naman ako. Pumunta ka na ba para sunduin si Jiangsu? Hindi sumasagot sa tawag, gamit ang taktika ng pagpapalayo para makahuli. Masaya ka ba dyan? Ako lang ang bibigay sa'yo. 1 oras lang ang ibibigay ko sa'yo. Bumalik ka na agad dito. Ang regalo ko sa'yo, nakita mo ba? Buntis. Buntis. Nanganak ng sapalaran. Yizhao, nasaan ka? May magandang balita ako sa'yo. Hindi pwedeng mangyari. Hindi pwedeng mangyari. Malapit na akong maging tatay. Hindi ganun yan. Hindi ganun yan. Wen yan. Pagsusuri ng pagbubuntis at pagkalaglag. Ano ang nangyari? Sagot ka agad sa tawag. Sagot sa tawag. Hawakan mo. Nasaan si Wen yan? Nasaan siya? Binibini Wen. Parang pumunta siya sa paliparan. Kuya Yijo. Ngayon ay ang ika-1314 na araw ng aming kasal, at ito rin ang ika-8 taon ng aming pagsasama. Wen yan. Maging girlfriend ko ka. Bakit ako sisang-ayon sa'yo? Mahal mo ba ako? Mahal. Ano ang mahal mo sa akin? Lahat. Gaano katagal ang pagmamahal? Habang buhay. Kung ganoon. Pangako na. Palagi kang nag-aalala, magagalit ako dahil wala akong diamond ring. Pero sa puso ko, basta ikaw ang nagbigay. Kahit 1 korona ng damo, masaya na ako ng gusto.
Pakakasalan ka ay ang pinakamahalaga sa buhay ko, ang pinakamasayang bagay. Wenyan. Wenyan, Kuya Ijo, lumayo ka. Ang puso ko. Sakit na sakit ang puso ko. Ang puso ko. Sakit na sakit ang puso ko. Shuizhao, mamahalin mo ba ako habang buhay? Syempre. Palalambutin kita, aalagaan kita, mamahalin kita magpakailanman. Kung isang araw, umalis ako sa bahay, ano ang gagawin mo? Kahit na maghukay ako ng 3 talampakan, babalikan kita. Shuizhao. Ang 8 taon natin. Naiwan na lang sa cellphone, ang mga larawang ito. Ngayon, wala nang natira. Para sa mga pasahero ng HU7804 na papuntang Jiangcheng, magsisimula na ang pag-boarding. Wenyan. 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 Huwag kang umalis. Wenyan. Huwag kang umalis. Sino ka? Pasensya na. Nakamali ako ng tao. Baliw ka ba? Wenyan. Wenyan. Sa paggawa ng sarili kong disenyo ng kasal. Ako kasi, guro sa London Fashion Institute ang nagtapos ng kasal. Syempre, kailangan sarili kong disenyo. Pero, matagal na akong hindi nakapag-drawing. Medyo nakakalimutan na. 13, 14, matagal pa yan. Bakit ka nagmamadali? Hintayin mo lang, susuotin ko ang pinakamagandang wedding dress sa buong mundo bilang isang pinakamagandang ikakasal. Nandito ka na, nag-overtime ka ng ganitong kalate, sigurado akong gutom ka na, iinitin ko lang, mabilis lang to. Kumain na ako, kumain ka na lang. Pakisilip ang flight information ni Wenyan. Hindi pa. Bumaba na ako ng eroplano. Yan. Yan. Ang tagal nating hindi nagkita, ilang taon na ang lumipas. Ganoon ka pa rin kaganda tulad ng dati. Sige, Chen Jingyan. Bilang vice-presidente ng Student Council, ikaw pa ang nanguna sa pagiging late. Sa klase na ito, guro, mahigpit ang attendance. Pakiusap, pakapasok mo ako, hindi pwede. Ilang taon na tayong hindi nagkikita, nandyan ka pa rin sa pagbibiro. Naalala ko noong nasa kolehiyo tayo, ikaw ang henyo sa ating design school. Bawat taon, laging may alok sa iyo ang Design Institute ng mga oportunidad. Huwag mo akong papurihan, isa lang akong ordinaryong designer. Naiisip ko lang, bukas may interview pa ako, kaya medyo kinakabahan ako. Sa kakayahan mo, siguradong walang problema. Hindi ko kailangan. Pumunta ka. May interview ka pa bukas. Huwag kang magkasipon. Hindi ka na naman pumasok sa trabaho. Suot ng ganitong bestida. Para kanino ka nagkakasiya? Yung mga damit na minsang naging malilimutin dahil sa'yo. Ngayon ay dapat na muling magningning.
Sa iyong resume, may 3 taong puwang. Ano ang ginawa mo sa panahong iyon? Para sa isang, hindi karapat-dapat na lalaki, 3 taon na akong naging may bahay. Ako, pasensya na, sandali lang, Ginang Wen. Bakit ko tatanggapin ang isang, halos 30 taong gulang na, 3 taon na akong nag-aasikaso ng gawaing bahay, bilang isang may bahay? Maaari mo bang bigyan ako ng dahilan? Sa mga taong ito, hindi nga ako nagtrabaho. Pero sa aking libreng oras, patuloy akong lumilikha. Ang gintong parangal sa fashion contest noong nakaraang taon, ito ang disenyo ko. Totoo. Napakaganda ng gawaing iyon. Ito ay nagmula sa isang baguhang designer. Kung ang gawaing ito ay talagang sa kanya, ay kailangan pang patunayan, ito ang iyong disenyo. Ang tema ng disenyo ng bridal gown ay ang kagandahan ng babae. Ikaw na nagmamagaling ay nagdisenyo ng itim na bridal gown. Sino ang magsusuot nito sa araw ng kasal? Nakaitim na damit pang kasal. Ginagawa mo ba ito para lang mapansin? Tama nga. Sa pananaw ng karamihan, ang damit pang kasal ay dapat puti. Damit pang kasal, dapat suotin ito sa kasal. At ang kasal ay ang pinakamaligayang araw sa buhay ng bawat babae sa buong buhay niya. Ngunit ang kaligayahan ng babae ay hindi nakasalalay sa lalaki ni sa mga panlabas na kahulugan, kundi nakasalalay sa sarili niya. Kaya't pinili ko ang itim. Itim ay kulay na hindi natutukoy. Nagsasaad ng babae, buhay na hindi natutukoy, susuot ng kasal, hindi lang sa panahon ng kasal na maaring isuot, hindi lang ang ikakasal ang pwedeng magsuot nito, maaari rin itong isuot ng mga batang dalaga. O kaya, ng matatag na single mom. Napakaganda ng iyong talumpati. Natutuwa akong imbitahan ka na sumali sa aming kumpanya, Ginang Wen. Maligayang pagdating. Yan. Ayos ka lang ba? Yan. Mas mabuti ka na ba ngayon? Gusto mo ba kitang dalhin sa ospital? Hindi na kailangan. Ayos na ako. Dapat ito ay nangyari lang kanina nang hindi sinasadya. Walang problema. Bibili ako ng gamot mamaya. Ipapahid ko lang at magiging maayos. Hintayin mo ako dito saglit. Wen yan. Alam mo ba, na nitong mga nakaraang araw na wala ka sa akin, hinahanap kita na halos mabaliw na ako. Sa pagitan natin, wala na talagang kaugnayan, pakiusap, huwag ka nang bumalik at istorbohin ang buhay ko. Sa pagitan natin, paano magiging wala ng kaugnayan? Nasa loob mo, nagdala ka ng aking anak, ngunit nawala na ang bata. Pasensya na, ako ang nagkamali noon. Sama ka sa akin pauwi, okay ba? Hahanap ako ng mabuting doktor para gumaling ka. Magkakaroon pa tayo ng anak. Sa tingin mo ba na ang pagbubuntis muli ay makakatulong para malutas ang problema? Oo, marami akong utang na loob sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Nasaktan ka. Dadalhin kita para magpa-check ng sugat. Huwag ka nang magpanggap. Bitawan mo siya. Pakawalan mo siya. Ngayon si Wen Yan ay ayaw makipaglakad kasama mo. Naalala ko na. Ikaw yung nasa parehong departamento ni Wen Yan noong college ka. Yung batang mas bata sa iyo, di ba? Yung junior sa elementarya. Wen Yan, kahit gustuhin ko pang humanap ng lalaki, dumating para guluhin ako. Hindi mo naman kailangang humanap ng ganitong tao. Anong mga pusa at aso? Anong klaseng tao? Sino ang hinahanap ko? Anong kinalaman mo dyan? Tapos na tayo ng tuluyan. Wala kang karapatang kontrolin ako. Ako ang asawa mo. Ay dati mong asawa. Narinig mo ba iyon? Isa ka nang nakaraan. Huwag mo nang istorbohin si Wen Yan. Kahit na nagdiborsyo kami, mananatili pa rin ako bilang dati niyang asawa. Ikaw naman, ano ka ba talaga? Sobra na. Salamat sa paghatid mo sa akin pabalik. Ito ang dapat kong gawin. Nakaabala ako sa'yo. Umalis ka na muna. Naririnig mo ba? Sinasabi ni Wen Yan na magmadali kang umalis. Tumahimik ka.
Kaya alagaan mo ang sugat mo. Wen Yan. Mahalaga pa rin ba ako sa'yo, tama ba? Ikaw na rin umalis. Anong? Ang pinakaayaw kong makita ngayon, ay ang mukha mo. Wen Yan. Wen Yan. Lumabas ka. Wen Yan. Lumabas ka. Shu Yizhao, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Shu Yizhao, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto kong makipag-usap sa'yo, ng maayos. Walang dapat pag-usapan, umalis ka na. Magkasama tayo ng 8 taon, isang magaan na salita mo lang tungkol sa diborsyo. Gusto mo na akong paalisin. Ano ba ang tingin mo sa akin? Sa mga taong ito, ano ba ang tingin mo sa akin? Asawa mo ba ako, o ikaw at si Jiangsu, eksklusibong nani? Huwag kang magalit. Alam ko. Sa panahong ito, abala ako sa pag-aalaga kay Jiangsu. Nakaligtaan kita, babayaran ko ito ng maayos. Hindi ako nagalit. Hindi ko rin kailangan ng kahit anong kabayaran mula sa'yo. Kailangan mo lang tandaan na kami ay hiwalay na. Umalis ka na, hindi ko talaga gustong maghiwalay. Ikaw ang nangumbinsi sa akin pumirma. Nandito lang ako, naghihintay sa'yo. Nandito lang ako sa tabi mo. Sinasabi ko, ginagawa ko. Hindi ka ba nasa ibang lugar para sa trabaho? Bakit bigla kang bumalik? May kulog. Natakot akong matakot ka, kaya bumalik ka agad. Baliw ka ba? Madulas ang daan kapag umuulan. Delikado magmaneho. Sinabi ko na, tuwing umuulan, nandito lang ako sa tabi mo. Ang bango. Nagpalit na ako ng detergent kamakailan lang, umuulan palagi, bumili ako ng espesyal, Blue Moon Supreme na detergent, pampatay ng mikrobyo at amoy, nakakapag-alis ng mabaho at maamoy na amoy, pero masarap naman. Talagang marunong si Yan Yan sa buhay. Noong dati, ikaw ay nagbigay ng tapat na puso para sa akin, ngunit ang pusong ito, kailan kaya nagbago? Gusto kong makipag-usap sa'yo. Mula nang magbago ang puso mo, wala na tayong kailangang pag-usapan. Nagbago ng puso. Hindi ako nagbago ng puso. Itinuturing ko lang si Jiangsu bilang aking kapatid na babae. Hindi ko kailanman nasabi sa'yo, mayroon akong kapatid na babae na may sakit sa puso. Pero noong bata pa kami, sa bahay, wala kaming pera para magpagamot sa kanya. Kaya nang malaman ko na may sakit sa puso si Jiangsu, kaya ako nag-aalala ng ganito. Yan Yan. Bakit ang init ng kamay mo? May lagnat ka. Yizhou. $120 ba? Sa harap ng gate 32 ng Haojing Villa, may nahimitay. Pakihingi po sana kayo. Magpadala kayo ng ambulansya dito. Ito ang baon ko sa'yo. Di ba't marunong kang magluto? Ipahid mo lang, pagkatapos ng 5 minuto, ilabas mo lang sa washing machine, malilinis na. Bukas mamimili tayo kay Yan Yan, huwag naman masyadong malayo.
Kung gusto mong kumain, pwede kitang lutuin araw-araw. Mas mainam na magpahinga ka muna. Pwede ka bang pumunta sa ospital mag-isa? Gusto mo bang maghintay ako sandali? Sasamahan kita. Hindi na tayo mga bata. Ang pagkuha ng gamot para sa hika. Kaya mo namang gawin ito mag-isa. Narito ang gamot mo. Ay, Ate Wen. Ang swerte naman. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Bakit nandito ka? May hika ako. Kung hindi sa ospital, saan ka pa dapat? Ate Wen, mag-isa ka ba? Pumunta ka sa ospital. Nakakaawa naman. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Alagaan mo na lang ang sarili mo. Hindi mo ba? Dahil si Kuya Yizhao ang kasama ko sa pagpunta dito. Kaya nagalit ka, di ba? Ako at si Kuya Yizhao, wala namang masyadong bagay. Dumating lang ako para samahan siya sa check-up. Wala kaming anumang problema. Wen yan. May isang tao na nagwala. May dalang baril at gustong pumatay. Kayo mga walang kwentang doktor, ibalik ninyo ang buhay ng nanay ko. Wen yan, aray, ang sakit. Sakit na sakit ang puso ko. Nasa itaas pa si Wen yan. Kakailanganin kong iligtas siya. May baril ang taong iyon sa kamay. Paano kung masaktan ka? Paano kung masaktan niya? Si Wen yan, anong gagawin? Lumayo ka. Yung tao talagang wala ng isip. Hindi matanggap ang pagkamatay ng ina. Ginagawa ang walang kasalanang babae na panangga. Anong babae? Hindi ko napansin. Ano ang itsura niya? Parang nakasuot ng puting damit. Si Wen yan iyon. Wen yan. Wen yan. Wen yan. Shu Yizhao. Kuya, kalma ka lang. Paano ako magiging kalmado? Pinatay nila ang nanay ko. Ayaw pa nila akong bayaran. Dahil pinatay niyo ang tao, ayaw mo pa bang magbayad ng buhay? Kung ganun, gagamitin ko ang buhay ng iba bilang kapalit. Chen Jing yan. Ayos lang ako, hindi ka ba nasaktan? Bakit ka naman ganun katanga? Paano kung nasaktan siya? Ano ang gagawin mo kung masaktan ka? Basta't okay ka lang, ayos na iyon. Hindi ako karapat dapat na gawin mo yan. Karapat dapat ka. Ikaw ba ay? Ang larawang ito. Itinago ko ito ng 10 taon, nang nagkaroon ako ng lakas ng loob, nang ipahayag ko ang damdamin ko sa'yo. Nasa relasyon ka na, kay Shu Yizhao. Buti na lang, binigyan ako ng pagkakataon ng tadhana. Yan. Gusto mo bang maging kami? Ako. Wen yan. Shu Izhou. Anong ginagawa mong baliw? Ang galing, hindi ka nasaktan. Hindi ka siguro akalain, ako yung nakahiga doon, di ba? Kung hindi ikaw, ayos na ako. Kung ikaw nga, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kakatapos mo lang akong iwan, nang tumakbo ka kasama si Jiangsu. Bakit hindi mo naisip na baka may mangyari sa akin? Ako, huwag mo nang ipaliwanag. Hindi na tayo mag-asawa. Wala nang dahilan para iligtas mo ako. Hindi ganito. Kasi may sakit sa puso si Jiangsu. Natakot ako na magulat siya kaya hinawakan ko siya at dinala sa ligtas na lugar. Agad akong umakyat para hanapin ka. Yan. Ikaw ang pinakamamahal ko. Pero wala ka sa puso ko. Huwag mo siyang hawakan. Pakawalan mo siya. Wala kang karapatang sabihin sa akin ang mga iyon. Lumayo ka sa akin hanggat kaya mo. Huwag mo na akong makita na ginugulo mo si Yan. Ano ba ang karapatan mo? Dahil ako ang boyfriend ni Wen yan. Kalokohan. Wen yan. Sinampal mo ako. Gusto mo bang balutin muna? Ikaw pa nga ayaw mo. Dahil sa lalaking iyon sinaktan mo ako. Baliw ka na ba? Alam na alam ko kung ano ang ginagawa ko. Hindi ka ganito dati. Ano ba ang itsura ko noon? Sa lahat ng walang katuturang hiling mo sa akin, tinitiis ko na lang, nang makita kitang masaya kasama ang ibang babae, at nananatili akong maamo sa bahay. Naghihintay ba ako na umuwi ka? Kung magiging asawa mo, kailangan maging ganyan. Hindi ko kaya iyon. Naiintindihan ko na. Sigurado akong galit ka kay Jiangsu. Kaya sinadyang hanapin ng lalaking ito, para makuha ang atensyon ko. Gusto mo akong pasakitan, di ba? Alam kong mahalaga pa rin sa'yo ako. Talaga ba? Kung ganun pa rin, kung hindi ka pa rin malinaw, hindi ako magdadalawang isip, paikutin pa kita ng ilang beses. Kapatid na babae.
Kanina pa kita nakikita, nakikipagtinginan ka sa lalaking ito. Ngayon kailangan mo pang saktan ang puso ni Kuya Yizhao. Kung nagalit ka dahil unang dinala ako ni Kuya Yizhao at nagalit ka. Sige, saktan mo na ako. Huwag si Kuya Yizhao. Gusto mong paluin kita, di ba? Sige. Sa katuparan ko na. Ikaw. Kagaya ng iyong nais, masaya ka na siguro ngayon. Wen Yan, bakit mo ako pinagsasampal? Hindi ba ikaw ang humiling nito? Narinig mo rin, di ba? Hindi mo ba ito hiniling? Narinig mo rin, di ba? Kuya Yizhao, sakit ng puso ko. Kuya Yizhao. Kung si Jiang Zhu ang nakapagpaalala sa iyo ng sama ng loob, pinapangako ko iyon. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya mula ngayon. Patawarin mo ako, okay lang ba? Bitawan mo na. Hindi mo pa ba naiintindihan? Matagal na siyang kasama ng lalaking ito na pangalawang lalaki. Nakalimutan ka na niya ng tuluyan. Tumahimik ka. Huwag kang magalit. Okay, alam ko. Walang anuman sa inyo dalawa. Ngayon, alam ko na. Ang relasyon natin ay palaging pinagsasamantalahan ng babaeng ito. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako magiging maawin sa kanya dahil lang sa awa. Pagbalik sa kumpanya, agad ko siyang aalisin. Patawarin mo ako, okay ba? Bitawan mo na. Bitawan mo na. Hiwalay na si Wen Yin sa'yo. Dapat naman ay may hiya ka. Tumigil ka na sa paninira. Anong karapatan mo na makialam sa pagitan ko at ni Wen Yan? Masakit ba ang kamay mo? Gusto mo bang magpa-check muna? Wen Yan. Ngayon, binugbog ang asawa mo. Bakit ka pa rin nakikialam sa maliit na babae na yan? Hindi ka naman ang asawa ko, at hindi rin siya isang maliit na babae. Siya ang boyfriend ko. Ayaw kong paniwalaan. Hindi siya pwedeng maging boyfriend mo. Ngayon naniniwala ka na, di ba? Wen Yan. Hintayin mong habarin ang maruming damit mo. Babalik ako para tulungan kang maglaba. Walang anuman, kaya ko naman. Pasensya na. Nakasakit ako sa iyo. Dapat akong humingi ng tawad. Kung dumating ako ngayon, para samahan kang kumuha ng mga bagay, hindi mangyayari ang ganitong mga bagay. Salamat din sa iyo. Kung hindi pa alam ni Shu Yizhao kung gaano siya katagal. Pasensya na. Kanina, ako ang naging masyadong prangka. Hindi ko. Masaya ako. Chen Jing yan. Bakit mo pinanatili ang aking larawan ng matagal? Gusto kita. Gusto kong makasama ka. Sige. Sang-ayon ako. Wen Yan. Matagal na kitang gusto. Wen Yan. Ako, Wen Yan. Maging girlfriend mo ako. Walang problema. Hihintayin kita palagi. Nagsisisi ka ba? Hindi ako nagsisisi. Itong singsing na ito ay palagi kong dala para isang araw ay makapangako sa iyo, Wen Yan. Gusto mo bang pakasalan ako? Oo, gusto ko. Marami ka nang nainom na alak. Kung uminom ka pa, hindi kakayanin ng katawan mo. Wen Yan, ikaw na ang bumalik. Handa ka nang patawarin ako. Paano ko kaya sasaktan ang damdamin mo? Ikaw ang pinakamamahal ko. Bakit ikaw pa? Lumayas ka. Anong nangyari, Kuya Yizhao? Ako ang nakita mo. Nadismaya ka, di ba? May mukha ka pa bang pumunta dito? Kung hindi dahil sa panghihimasok mo, ako at si Wen Yan, hindi sana naghiwalay. Ito ang pinaka nakakatawang biro na narinig ko. Kung hindi dahil sa iniisip mo na hindi siya kayang iwanan ni Wen Yan, kaya mo siyang bastyusin ng ganito. Paano naman siya magpapas siya na magdiborsyo sa'yo? Nakalimutan mo ba? Noong una, sa gitna ng taglamig at niebe, dinadala ko sa iyo ang mga dokumento, pero siya lang ang pinapakain mo, ang mga tira-tira nating pagkain. Yizhao, ito ang dokumentong hinahanap mo. Ate Wen, ang layo-layo mo pang nagpunta dito, siguradong gutom ka na, pero natapos na namin ni Kuya Yizhao ang pagkain. Mukhang kailangan mong kumain na lang mag-isa. May natira pang kaunti, kainin mo na lang, huwag ka nang magreklamo.
Kuya Yizhao, huwag ka nang malungkot. Si Wenyan ay magpapakasal na sa iba. Ibig sabihin, wala talaga siyang nararamdaman para sa'yo. Hindi tulad sa akin. Ikaw lang ang nasa puso ko. Hindi ko talaga hahayaang magpakasal siya sa iba. Umalis ka na sa akin. Ipinahayag ko, ang kasal ni na Ginoong Chen at Binibining Wen ay nagsisimula na. Inaanyayahan ko ang bagong kasal na pumasok. Sa masayang sandaling ito, anong sasabihin mo? Gusto mo bang sabihin kay Miss Wen? Lahat ay alam lang na ako at si Wen Yan ay magkasama ng 3 buwan. Pero inantay ko ang araw na ito. Naghintay ako ng maraming taon. Ako ay mas bata kay Wen Yan. Simula nang una kong makita si Wen Yan, nagustuhan ko na siya. Naisip ko, kung sana si Wen Yan ay mabigyan ako ng pagkakataong ito, handa akong maghintay ng 10 taon o kahit 20 taon. Mukhang ang pag-ibig ni Ginoo Chen na tumagal ng 10 taon ay nakapagpasaya sa langit. Sa wakas ay natupad na ang kanyang pangarap na makasama si Ginang Wen sa harap ng altar ng kasal. Ngayon ay magbibigay tayo ng mga panata sa kasal. Ginoo Chen, kahit sa kahirapan o kayamanan, kahit sa kalusugan o karamdaman, nais mo bang pakasalan si Ginang Wen? Nais ko. Ginang Wen, kahit sa kahirapan o kayamanan, kahit sa kalusugan o karamdaman, nais mo bang pakasalan si Ji Chen? Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ako sumasang-ayon sa kasal ninyo. Bakit ka nandito? Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Ako si Wen Yan sa tiyan ko, ama ng anak ko. Bakit ako aalis? Shu Yizhao. Ayaw mong magsama kami ni Wen Yan. Tatanggapin ko. Pero hindi mo pwedeng suran si Wen Yan dito. Pakalat ng chismis. Tanungin mo si Yan Yan kung nagpakalat ba ako ng chismis. Hindi ba niya sinabi sa'yo na may anak kami? Si Shu Yizhao. Kailangan mo bang magdaldal ngayon? Tama iyon. Dati-rati ay mahal na mahal natin. Malapit na tayong maging magulang. Paano ko papayagan na masapawan ka ng ganitong tao? At saka, ayaw mo rin namang maging taong samalo, di ba? Walang kasalan sa labas. Maraming babae na hindi pa nagkaanak. Bakit hindi ka makaalis kay Wen Yan? Dati hindi ko maintindihan. Bakit nagdiborsyo si Wen Yan sa'yo? Ngayon naiintindihan ko na. Dahil may mga maling akala ka sa akin at pati na rin sa kanya. Ano ibig mong sabihin? Hindi ako isang taong samalo lang. Mahal ko lang talaga si Wen Yan. Isang lalaki lang naman. Para sa akin, si Wen Yan ay hindi isang babaeng nag-asawa ng pangalawa at nagkaroon ng aborsayon. Siya ay isang babae na nagkamali sa pagtitiwala sa isang walang kwentang lalaki, na may tapang na umalis ng may dignidad. Ang mahal mo lang ay ang bata sa kanyang tiyan. Ang mahal ko ay siya mismo. Kahit ano pa ang maging itsura niya, siguradong gagawin ko na walang sawang mahalin siya. Kakatapos ko lang, kaninang umaga, dahil gusto kanyang agawin. Sobrang nagalit ako, kaya ako, ganyan ka palagi, nagkakamali ka at saka lang nagsisisi. Pero may mga sugat na hindi kayang ayusin ng isang paghingi ng tawad. Hindi lang ako humihingi ng tawad. Yan. Sinasadya kong mahalin ka. Tingnan mo, matagal ko nang inihanda ang singsing. Hindi kita sinisisi sa pagtakas mo noong araw na iyon. Totoo. Maaari kitang bigyan ng mas malaki, mas magarbong kasal. Patawarin mo ako, gagawin kong mabuting ama at mabuting asawa. Ang pekeng ngiti mo ay labis na nakakadiri. Naging mapagpasensya ako sa iyo ng maraming beses. Naghintay ako na babalikan mo ako. Pero ano ang nangyari? Naghintay ako ng init ng pagmamahalan mo at ni Jiangsu. Naghintay ako ng pag-alis ng ating mga anak. Hindi mo maibigay sa akin ang kaligayahang gusto ko. Kaya pinili kong iwan ka. At ngayon ikaw ay iniisip pang sirain ako. Mahirap na nahanap na kaligayahan. Lahat iyon ay peke. Wala akong pagmamahal sa kanya. Pagbalik ko sa kumpanya, agad ko siyang tinanggal. Hindi na kailangan. Ano man ang gawin mo, hindi na ako babalik. Kasama ka. Bumabalik lamang ito sa akin ng napakaraming masakit na bagay. Ngunit sa piling ni Jingyan, talagang masaya ako. Pakawalan mo ako at pakawalan mo rin ang sarili mo, okay? Chen Jingyan. Handa akong pakasalan ka. Ginoong Shu, pinipilit kami ng kasosyo na magbayad na ang mga kalakal ng isa pang kumpanya, mga produkto rin. Umalis ka. Huwag mo akong istorbohin. Simula nang umalis si Miss Wen, para siyang baliw si Ginoo Shu. Hindi na rin nagsusugal ngayon. Hindi na rin sumasagot sa tawag ng mga kasosyo. Kung magpapatuloy pa ito, sa huli, magsasara rin ang kumpanya. Si Shu Yizhao. Lumabas ka rito, Shu Yizhao. Bitawan mo ako, Shu Yizhao.
Shu Yizhao, anong karapatan mong tanggalin ako sa trabaho? At ang kapal ng mukha mong maghanap pa ng gulo, kung hindi ka nagkunwaring may sakit sa puso, at sadyang lumapit sa akin. Bakit kaya na-disappoint si Wenyan? Paano mo ako iiwan? Iyong problema yan kay Wenyan. Ano ang kinalaman ko dyan? Kung itinuturing mo akong hangin lang. Kung wala kang gusto sa akin, paano ko naman? Sisirain ang relasyon nyo. Sa huli, wala ka lang tapang harapin ang realidad. Isa ka lang walang kwentang tao na walang kakayahan. Tumahimik ka. Ikaw ang tumahimik. Seguridad. Paalisin mo siya. Shu Yizhao. Hintayin mo ako. Bughaw na buwan. Ito ang mga tagapamahala. Dumaan ako sa tindahan ng sanggol kanina. Bumili ako ng ilang damit para sa bata. Hindi pa nga sigurado kung lalaki o babae eh. Tanda ng kahusayan ng enerhiya ng China. Oo nga, bumili ako ng mga damit pang lalaki at pang babae. Kukunin ko ito mamaya para labhan. Sa susunod, habang umiinom ng gatas ang baby, ang mga mantsa ng gatas sa damit ay madaling matatanggal gamit ang Blue Moon Supreme na panglaba dahil sa espesyal na nilalaman ng aktibong protina na kayang tumutok sa mga mantsa. Mas mapayapa ang paggamit nito. Si Shu Yizhao ba ito? Nanggugulo na naman sa'yo. Hindi. Kaklase ko ito. Malaking balita kay Yan Yan, Blue Moon. Simula nang umalis ka, ang asul na buwan, madalas nalululong si Shu Yizhao, at pinagsasampal pa ang mga kasosyo. Lahat sa industriya ay itinakwil ang kumpanya ni Shu Yizhao, asul na buwan. Ngayon, ang maliwanag na buwan, ay inanunsyo ng kumpanya ni Shu Yizhao ang pagkabangkarote. Sabi mo ba ito ay kaparusahan? Noon, sobrang sama niya sa'yo. Ngayon, para sa'yo, parang gusto na niyang mamatay. Matagal na akong hiwalay kay Shu Yizhao. Huwag mo na akong sabihan tungkol sa kanya. Hindi mo na kailangang sabihin. Si Shu Yizhao. Wala na akong kinalaman sa kanya. Ngayon, ang gusto ko lang sa buhay ko ay ikaw. At ang ating sanggol.